Mga ka-RSP, this January, pinagdiriwang natin ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month. At ang liver cancer at viral hepatitis po ay mga seryosong kondisyong maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan. Kaya't napakalagang tayo ay magkaroon ng tamang kaalaman upang maiwasan at maagapan ng mga ito. At ito nga, Prof. Ngayong araw, para bigyan tayo ng linaw tungkol sa usaping ito, ay makakausap po natin ang gastroenterologist na si Dr. Angelo Losada. Magandang umaga po, Doc, at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Doc Angelo. Hi, good morning. And good morning din sa mga taga-subaybay ng Rise and Shine Pilipinas. Thank you so much, Doc, for being with us this morning. This is Prof. together with Patrick. Ngayong buwan ng liver cancer at viral hepatitis, ano po ba ang mga pangunahing layunin nito? At ano po ang tema nito ngayong taon? Yan. Ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month is enacted into law by the Republic Act 1052. No? And yung layunin nito is to promote awareness with regards to liver cancer as well as yung syempre yung viral hepatitis. No? Kasi yung viral hepatitis B, marami sa mga Pilipino ang may viral hepatitis B, and isa sa Pilipinas sa mga bansa na may mataas na numero or antas ng tao na may infected with hepatitis B. So, ang goal po na itong celebration po nito natin sa buwan na to ay para magkaroon ng awareness as well as para ma-reduce natin o mabawasan natin ang mga tao na may hepatitis B, and eventually mabawasan din ang incidence ng liver cancer. Doc Angelo, ano naman po yung koneksyon ng viral hepatitis sa pagkakaroon ng liver cancer? At bakit mahalaga yung maagang pagsusuri para sa mga pasyente nito? Yes, tama yan, Prof. Dahil yung viral hepatitis, pagka mayroong chronic infection ng isang tao ng chronic hepatitis B, maaari itong magkaroon ng liver cancer. So, ang hepatitis B is already identified as a carcinogen. Kaya, pagka chronically infected ng isang tao nito, maaari siyang, at risk siya magkaroon ng liver cirrhosis and also liver cancer. Alright, Doc, alam ko kasi may iba't ibang uri ng viral hepatitis when it comes to liver cancer. So, ano po ba yung pagkakaiba nito? We wanna know, Doc. Go ahead. Yes. So, meron tayong iba-ibang klaseng viral hepatitis. You have hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, pati na rin yung hepatitis D and hepatitis E. Marami pala. So, yes, oo. So, maraming letters ng alphabet ang may viral hepatitis, although yung hepatitis A, yun yung commonly nakukuha sa food at saka contaminated handling ng preparation ng food. So, self-limiting siya. So, pagka ikaw ay nagkaroon ng hepatitis B, eventually ito ay nawawala, na nare-resolve. Yung hepatitis B at saka yung hepatitis C, ito yung mga infection na pwedeng maging chronic, So pagka ikaw ay na-infect, maaari na ito ay hindi mawala, Sorry. Yun. So yun ang isa sa mga bagay na pwedeng mangyari, Yung pagkakaroon ng hepatitis B and hepatitis C. Paano yun sa hepatitis D and E? Medyo complicated pa to, Doc. Ano ba ang mostly nararanasan pag Hepa D at E? Ayun. So yung hepatitis D and hepatitis E, sila naman hindi naman sila masyadong common, especially sa Pilipinas. So hindi tayo masyadong concerned about hepatitis D and E, Okay. So usually hepatitis B ang talagang concern natin, kasi usually ang estimates dyan is 1 out of 7 Filipinos would have hepatitis B. Yung hepatitis C naman,
scene din ng transmission like blood saka sexual contact, no? So yun yung pwedeng matransmit from one person to the other. Kaya As pa well nagpapa-HIV as to blood test. transfusion. Oo, kasama yon. Okay. At ito, Dok, ano naman po yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan ng isang tao na posible nga pong may liver cancer o hepatitis? Ayan. So meron tayong signs ng pagkakaroon ng liver cancer, usually yung mga non-specific signs natin, pagkakaroon ng weight loss, merong fatigue, may pain, minsan may non-specific pain dun sa tiyan, no, sa kanang bahagi sa taas, no. Usually paninilaw ng mata, no. Yun ay mga signs ng pagkakaroon ng liver failure na pwedeng dahil sa kunyari liver cancer, dahil din sa viral hepatitis. Siyempre, Doc, ayaw natin magkaroon ng ganyan. Pero may paraan po ba para maiwasan yung pagkakaroon ng viral hepatitis? Bakuna ba? Lifestyle changes? What could be done, Doc? Go ahead. Yes, para maiwasan natin yung pagkakaroon ng viral hepatitis, no, maaari tayong magpabakuna, no? So may bakuna against hepatitis B, lalo na dun sa mga wala pang infection at wala ding immunity, no? So importante makapagpabakuna against hepatitis B virus, no, for protection. Tapos para dun po sa mga bata, yung mga mothers na buntis, yung sa mga sanggol, no, importante po in the first 24 hours of life, mabakunahan po ang ating mga anak or ating sanggol, no, for hepatitis B. Ayan, kung si Doc ang aking doktor, lagi ako magpapabakuna. Oo. Biro lamang, Doc. Pero syempre, maraming salamat po sa inyong oras sa pagbabahagi sa amin ng mahalagang impormasyon patungkol sa liver cancer and viral hepatitis, Dr. Angelo Lozada. Thank you, Doc. Thank you.